Ano pa po, sige direct, pwede ba nating i-share sa lahat po ng, pwede pala si Rian din. Oo nga, ayan. Oo, di ba? Naging emotional na ang lahat. Inunahan ni Direk. Sumunod na si Rian. JC, ikaw din ba? Nandun ka na rin? Malapit na ako, di ba? O, pero Direk, pwede bang ikwento sa lahat ng mga nandirito ano po ang iyong nararamdaman ngayon? Because this is not the first time na tayo po ay nagsama-sama para i-present yung mga obra maestra po na ginagawa niyo, Direk. Sobra akong na-overwhelm nung napapanood ko sa nila. Ang ganda-ganda nila together. And going back to the experience while doing it, first time kong gumawa kasi ng love story. Sobra akong nag-enjoy sa set, hindi ako nahirapan. Ang gagaling ng mga artista ko. Binigay nila lahat ng gusto kong makita sa vision ko. And then, for a time, nag-stop siya. Hindi ko alam kung paano ko siya i-launch ulit. Kasi may particular akong song na gusto kong makuha, which is the one that you're hearing right now. It's a struggle for me na parang hindi, siyempre as a filmmaker, di ba, you want your masterpiece na kumpleto lahat ng gusto mong makita sa pelikula. And it happened here. Kasi ang dami kong pelikula na ang dami kong compromises. Ang dami kong pelikula na kailangan kong mag-adjust kung ano yung kaya lang. But this film, kasi this particular film, I gave it all. Naghintay ako, kinuha ko yung gusto kong makita. And nang nakikita ko siya, I'm just so happy na nakuha ko yun kahit na dito lang sa pelikulang to, nagawa ko lahat ng gusto kong gawin. And kita ko yung support ng aking mga cast. Hindi nyo matatawaran yung naranasan ko, na-experience ko kung paano nila nirespeto ang material, kung paano nila ako nirespeto bilang direktor, kung paano nila binigay yung 100% nila na minahal yung pelikula. Tapos nung minto ng medyo natagalan kami to launch, akala ko hindi ko na sila makikita yung support nito. Pero nandito sila ngayon. It's a commitment that they gave me that I really value so much. Siguro kaya ako naging sobrang emotional. Pasensya na, iyakin talaga ako by nature. So yun lang po. Thank you. Yes, so pero palakpakan naman natin sila Direk kasi kanina nga bago magsimula, emotional na si Direk, hindi pa niya napapanood. Tapos sabi ko, Direk, bakit naging emotional ka? Ang kwento nga niya, sabi niya, sana ay talagang alam mo naman kung gaano kahirap ngayon ang pagpapalabas ng mga pelikula sa sinihan. Kahit anong movies ang hirap talaga. Sana itong project na ito ay ma-witness ng maraming mga kababayan natin. Yung kwento rin ng Meg and Ryan. And Direk, di ba, kapit lang, laban lang. Kapag maganda ang kwento talaga, ito ay magkakalat word of mouth. Di ba po? Yes. At tutulungan nyo kami, di ba? Yes. Ayan. Oo. Kuya Jemuel, syempre direct, ididiretso na natin sa Q&A. Oo. Kuya Jemuel, kamusta dyan sa may Balintawak? Nasa Balintawak na. Charing, akala ko yun. Balintawak na kayo din na Studio B. Of course, ang ating first question, yung mga guys na tumatawag si Richard Pagdikaw from Lionheart TV. Wow. Dahil masyado ka masaya sa'yo, ang unang question. Perfect. Ayun, congratulations po Direk. Yung first question ko kay Poca bilang first acting project mo to, tapos movie pa. So, kumusta yung experience and paano mo siya pinagandaan? And syempre sabihin na natin veteran na rin yung mga kasama mo, magagaling talaga. So, paano yung naging preparation mo para syempre hindi mapahiya ang isang Poca? Wala lang, pumunta lang ako. Nakakambog. No. So first of all, may audition na nangyari. Nag-audition po kami. Actually, dalawang roles yung pinag-auditionan ko. Yung isa, parang feeling ko hindi ako. But I still audition for it. Kasi kay Rian yun. Kay friend yun. While, etong role ko, just nung binasa ko yung script, sabi ko, ako pa nagsulat nito? Like, ako talaga. So, when it comes to preparation, ayoko sanang kabisaduhin lahat ng lines ko ng word for word. I want to understand it by heart. So, sinend sa amin yung buong script, I read it over and over and over again. Until na parang naisa puso ko siya. Tapos, nag-ask din ako ng permission kay Direk. Sabi ko, Direk, okay lang ba if mag-add ako ng konti, bawasan ko ng konti, and pinahinayaan niya akong maging ako. Mailabas ko yung, let's just say, yung artistry na gusto kong ilabas since this is my first movie ever
mukhang first movie ever ko namang bidang-bida yung atake ko. But to be part of this movie, and it's such a privilege to be part of this one. So ayokong mapahiya yung sarili ko, and of course, sa mga co-actors and the people behind the movie. And thank you for the question. And kumusta yung experience mo? Sino ba yung mga nakakatrabaho mo sa kanila? Nakatrabaho ko po, of course, si Derek. And si JC po yung matagal kong kasi co-work niya ako, yung sa office niya. Kami yung magka-work doon. So, saran, ganyan, which is araw-araw ko naman ginagawa. So, parang wala namang masyadong nagbago. But, all in all, it was such a great experience. One of the books for me as a content creator. Yan lang po. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Jim. Maraming salamat! Ang sweet naman ni Richard. Paano nga ulit? Thank you. Thank you, Sir Jude. And you. Next question natin from Romel Gonzalez from PEP. Hi, Kuya Romel. Good afternoon po. Yes, hi. My first question is kasi nakita ko sa trailer kanina for JC and Rian. Was there a time in a wild or drunken moment na lumabas kayo ng bahay na walang suot? You, Rian, first. Kahit naman hindi wild and drunken ginagawa ko. Wala naman akong nare-recall na gano'n. Siguro may kulang or magkamali yung kulay ng medyas or magkaiba pala yung sapatos. Pero yung wala talaga, feeling ko may pipigil naman sa akin. Underwear lang ang suot, meron. Ako po kadalasan walang underwear, so hindi ko alam kung ano. Baka yung damit yung meron yung underwear yung wala. Gano'n. Pwede naman. JC, ikaw. Wala Actually, hindi ngayon ko po wala. maalala yung mga ganyan. Siyempre, meron mga times na lalabas na walang hindi naman yung full na, pero sample. Actually, hindi ko nga po alam kung may hangsuot ako ngayon. Paminsan-minsan, pwede. May walang suot. Hindi pa naman in my life, may drunken Baka moments. pwedeng lumabas lang ng kwarto. Kailangan yung lumabas lang ng bahay. Pwede naman, kwarto. Pwede, oo. Yeah, nangyayari siya. Yan, oo talaga. Ayun, thank you sa inyong dalawa. And my next question para sa sa dalawang bagets. Chances and Tris. Ayun, ay po. Since lagari kayo sa pelikula at television, tapos nakakasama niyo mga mostly kabataang artista, kumusta po working with stars of today? Chances, ikaw muna. Romel, hindi kita makita. Nasa Ito lakad po. ka siya. Ayan. Hi, Romel. Hi po. Bakit yung mga tanong mo sa akin, hindi yung mga naghuhubad sa kali? Hindi ako ang tanongin mo. In person ko tatanong sa inyo yun. O sige. Actually, sa pelikulang to, dahil ako yung nanay ni JC, halos lahat ng eksena ko nasa bahay kasama si JC. So, ang pag-uusapan ko lang, pwede ko sabihin ay although I've worked with Rian a lot of times. Si JC kasi, before this film, matagal na kami magkasama sa UP. Estudyante namin yan sa theater. So, marami na kaming kaganapan, di ba? Oo, with JM de Guzman. Yan yung mga babies namin in the theater. So, ako naman, now that we're working in this film, at take note, bida na siya. So, you cannot imagine the pride that I have working with our students who are doing very well in the industry. At proud naman ako siyang ka-eksena. Masarap siyang ka-eksena. Very generous actor. Very disciplined. Kaya naman happy naman ako sa akin. Lugod. Lugod kasi yung tawag ko sa kanya. Okay? Ano po? Lugod. It's a Kapampangan term for mahal. Parang gano'n. Kumusta po si JC bilang estudyante? Chances. Si JC, actually, nung nakasama ko si JC, hindi na ako nagtuturo noon eh. Hindi ko talaga siya naging estudyante as in a classroom setup. But we were in a production together. So, ang kasama namin, kami mga professional actors, kasama namin mga student actors. Ano yun? Oo, isang panaginip na feeling.
movie, ako si Doña Victorina, siya si Basilio. Aba, kumakanta. Hindi nyo alam yun, kumakanta sa stage. Hindi naman niya siguro makukuha ang role na yun kung hindi siya magaling. Diba? So, nag-alternate sila ni JM noon. So, magaling. Hindi naman magbibida yung mga yan pag hindi sila magaling. So, mula theater, maganda ang background niya kasi background niya theater. So, ngayon na nag-transition na siya as a film and TV actor, maganda ang kanyang foundation and I'm very, very proud of him. Thank you, Chances. Ikaw, Chris, kumusta working with the stars of the new generation? Yeah, hi Romel. Good afternoon. Well, I like working with stars of today. Kasi ang ganda ng energy, nakakatuwa. I don't know kung ganun din kami ng mga kabataan namin, but now that I'm at this point of my career, pag nakakasama ko yung mga stars of today, nakakatuwang just to even, watch them, how they handle themselves. At saka yung professionalism, kasi siguro ang dami rin na nag-a-advise na dapat ganito, dapat tapos parang I like the energy. So I love it. Ayun, thank you and congratulations sa movie. Thank you, Roman. Ganda ng mga tanong. Thank you, Ro.